So ayan guys, for today's video bali ito naman nga pala guys yung gagawin ko ngayon. So gumawa ako dito ng hukay, ayan o. So ito yung rambutan, yung tinanim ko dati. Ayan ang rambutan, so buhay na siya. So wala nang problema yan, so lalaki na yan ng maayos. Tapos ang problema ko lang dito ay itong mga nyug. So pili, ayan, ito yung pili sa taas, saka may nyug pa. So yung distansya ng pili at saka nyug ay malapitan. Simula dito mga 1, 2, 3, 4, mga 4 meter lang, 4 to 5 meter. So ngayon naisipan ko na gumawa ng boundary, tinatawag boundary yan. So gumawa ako nun para hindi na pumasok dito yung ugat ng nyog dito sa rambutan. Yan, tulad ng rambutan na yan. So kasi pwede pa yan agawin ng nyog yung sustansya ng lupa dito. So ang gawin ko yan ay paputulin ko na dito parte. So binigyan ko siya, yung rambutan ay binigyan ko ng allowance ng 1 meter. Yung distansya mula rito, yan, punta doon ay 1 meter. So yun ang ginawa ko, yung ginawa kong paraan para hindi siya maagawan ng sustansya ng lupa. So kasi kapag ganyan lang, nakatiwangwang lang dyan tapos diretso yung ugat niyan, napansin ko ang ugat ng nyug ay napakahaba, ang lawak ng saklaw ng ugat ng nyug. So kayang abutin to. So ngayon naisipan ko talaga na putulin yung ugat na yun ay gusto kong putulin yun papunta dito sa rambutan para hindi na siya maagawan ng sustansya. So kapag nag-fertilizer ako dito, sa kanya lang talaga, hindi pwedeng umagaw pa dyan na katulad ng mga tanim ko dito halimbawa may mga kahoy-kahoy dito, kasi yung kahoy kasi hindi yan basta-basta namamatay. So matagal mamatay tulad nito. Yan, tulad nito, kahoy din to eh. Yan, yung malilit na kahoy ay hindi yan basta-basta namamatay kapag umulan. So nabubuhay yan, kahit putulin mo yan ay nabubuhay pa rin. So ginawa ko lang ng boundary. Yan, nagawa ko ng hukay dito, palibot yan. Is 1 meter yung allowance ko. Para sa kanya lang yung yung sustansya ng lupa. So halimbawa naglagay ko ng fertilizer dito, sa kanya lang. Hindi na pwede umagaw yung nyug, yung pataba, yung ugat ng nyug ay hindi na makaabot dito para sipsipin yung sustansya ng lupa. So sa kanya lang talaga ang gusto kong talagang ibigay na pataba ay dito lang talaga sa rambutan. So mapansin nyo dito guys, yung rambutan ay buhay na. So maganda na yung pagka tubo, so nang ugat na yan sa tingin ko, yung ugat niyan ay gumapang na, kung tawag dito, gumapang na siya dito parte sa gilid, kung saan dyan parte gumapang. So kumawala na doon sa plastic, kasi yung plastic ay nalis ko na, tingin ko ayan nag-okay na yung dati kasi ito lang. So ngayon ito na, lumabas na yung pagka niya, may mga tubo na rin yung iba. So gumanda na yung dahon. Dati kasi iba yung dahon nito eh. Ngayon ito ang ginawa kong paraan para sa kanya lang talaga, yung ibibigay ko na sustansya na para dito sa lupa nito. Ayan. So sa sunod ilagay ulit ako ng pataba. So dito lang talaga. So wala nang ibang aagaw pa dyan na sustansya ng rambutan kasi puputulin ko na dito. Ayan. So yung nyug na yan saka pili, hindi na siya makaabot dito kasi puputulin ko na yung ugat niyan. Kasi yun huwag ko lang hukay. Kahit mga 0.25 meter yung lalim, okay na yun para sa akin. So yun ang target ko na lalim. So okay na yun kasi halimbawa dito ako mag-fertilizer. So automatic diretso na dun sa baba, sisipsipin na ng rambutan yung sustansya ng pataba.
So ayan, so yun ang gagawin kong paraan para sa kanya lang talaga yung pataba na ibibigay ko. So, kasi yung uwat kasi ng nyug ay napakalawak ng saklaw niyan eh. Pero meron pa rin sa ilalim, pero kahit paano ay nabawasan ko na yung ugat na papasok dito. Pero meron pa rin yan, hindi mawawala. Hey! Ayan. So, yun ang gagawin ko ngayon. So, simulan ka na guys pag magkukay. Hey! Ayan. So, yun guys, simulan ko na. So ayan guys, bali ito na nga pala yung ginawa ko. Ayan. So ayan, tapos na okay na yan kalalim. Ayan, so ganun lang kalalim. So dito guys, may pakita ko sa inyo ito. May makita kayo ditong yan ang mga ugat. Ayan. So yung ugat na yan, pasok yan dun sa may mga sa rambutan. Sa rambutan yan, rambutan. Ayan, ito pa. Ayan. Ugat yan ng nyug. Ayan, ugat ng nyug. So, yung iba ugat ng pili. Ayan, marami yan, yan, dami, yan pa, malaki na to. So marami sa palibot. Maganda sa paikot yan. So, yan ang gusto kong yan ang purpose ko kung bakit may ganyang hukay dyan sa palibot. Para itong mga ugat na yan, ito ay hindi na pumunta doon para higupin yung sustansya ng lupa doon sa sa rambutan. So hindi lang ito ang ugat na yan ng nyug. So, marami pa yan. Meron pa doon sa pinakamalalim. Kasi ang nyug kasi marami ugat yan. So may pa kanyan, may mas malalim pa dito, baka mga ganyan pa, isang ganito, isang dangkal pa sa ilalim yan. So okay na yan, kahit ganito kalalim na, okay na yan. Kasi yung libing ko yan, ganito din kalalim yung libing ko ng
yung pagtanim ko niya ng rambutan ay ganyan din kalalim. So okay na yan kasi yung ugat ng rambutan ay hanggang dito lang. So spread siya, lalawak siya dito lang mismo. So hindi na siya malalim pa. So kapag batanda na yata, pwede palalim yung lupa nun, yung ano, yung ugat. Pwede na. So kahit paano ay hindi na siya maagawan ng mga ugat na yan. So na-prevent ko na siya o naiwasan ko na para hindi siya maano ng sustansya, maagawan. So ganyan ang ginawa ko, ganito may hukay. So based lang sa aking pag-unawa o observation na dahil sa may mga puno tayo dito na katabi, yun ang ginawa ko. Hukay sa palibot at patiliing tuwangwang lang ng ganyan para yung ugat na hindi na doon pumunta doon. So hanggang dito lang kasi naputol na eh. So hindi na siya pupunta doon para mag-ano pa ng sustansya, mag-agaw pa doon sa rambutan habang lumalaki yon. So kapag malaki na yan, okay na, pwede na siya makiagawan ng sustansya kasi malaki na eh. Pero kapag ganito na maliit pa, so wala pa yung kakayahan na makipag-agawan. So pwede siya maging mambansot, so tagiltil ang halaman kapag maraming umaagaw na mga katabi. Yan, mga ugat niyan. Pwede maging bansot yan o tagiltil o hindi lalaki ng maayos, pwedeng kung saan ba payat lang. So yun ang purpose ko niyan, kaya bakit kumuha ako ng ganito. So lahat ng pananim na tinanim ko ay lalagyan ko ng ganyan. Naghukay ako ng paikot 1 meter, yung ano mula dun sa may puno kapunta dito ay 1 meter. So alam ko mahirap din yung sitwasyon ng ganyan na paggawa niya, pero okay lang sa akin kasi dahan-dahanin ko man lang yan. Hindi man totally tapos agad. So, kasi marami yan eh. Dahan-dahan lang yung paggawa ko niyan. Ito paano ay nababawasan ko siya. Kahit isang araw, dalawa, okay na yun. Kasi hindi mo tayo pwede pumukus lang dyan maghapon. So iba-iba kasi yung ginagawa ko, kaya ganun. Hindi diretso. Ayan, so yun lang guys. Pali tapos na. Sa ilalim niyan mayroong mga dahon. Pag nabulok yung pa-fertilizer na. So ano lang yun, dagdag na lang yun na pataba. Pero pa dyan, maglagay pa ako ng pataba ulit para jam. So yun. So sunod naman ulit may bubungkal ulit ako. Basta lahat yan ay lagyan ko ng ganyan. So yun lang guys, hanggang dito lang yung aking video. Thank you sa inyong panood.